Brother Marvin Manuel. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito at ganun din po yung mga nasa online. Naanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at ating pumuksan yung ating mga Bible sa aklat po ng Lucas or Book of Luke, chapter 6 from verse 20 to 26. Basahin po natin ang salitan. Basahin ko po yung verse 20, kayo po sa verse 21. Hanggang makarating po tayo dun sa last verse, verse 26 ng ating pag-aaral. Basahin po natin ang sabay-sabay. Again, Book of Luke, chapter 6, verse 20 to 26. Say amen kung nandiyan na po lahat. Amen. Sige po, sabi po dyan sa Book of Luke, chapter 6, verse 20, and he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Verse 22, Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. But woe unto you that are rich, for ye have received your consolation. Verse 26, let's read all together. Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. Praise God upon the reading of His holy word. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan po sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinagkaloob niyo po sa amin at sa gabi po na ito, Lord, kami po ay mag-aaral po ng iyong salita, Lord. Gabayan niyo nga po kami at kayo po magitna sa amin. Nawa po yung aming mapapag-aralan ay yung aming po mapapag-aralan ay yung po nais nyo na aming masunod. At kayo po yung madakila at maghari sa aming mga buhay. At wala pong ibang kaming titingnan kundi kayo lamang po. At ano man pong bagay na makakapag hadlang po sa aming pag-aaral, alisin niyo po ito at kayo po ang mapurit mapasalamatan namin sa gabing ito, Lord. Nawa po lahat ng ito ay aming sinasamo dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makapo na po tayong lahat. Sige po sa ating pag-aaral sa gabing ito, ating pong pag-aaralan yung tungkol sa mga blessing and woes na sinulat po ng ating Apostol Lucas dito po sa chapter 6 verse 20 to 26. May parallel verse po siya sa makikita rin natin sa Matthew chapter 5, yung tinatawag na mga beatitudes po, ano. Pero dito po sa Lucas o sa isinulat po ni Luke na may mga sinabi po siya dito, dinitalye po niya kung bakit kung ano po yung blessing na maituturing na binanggit po ng ating Panginoong Hesus. At binahagi niya po sa kanyang mga disipulo dito po sa ating mga nabasang talata po, ano. At kung ating pong iisipin, no, pag sinabi po nating blessing, it always laging ang connection niyan laging positive. Laging or it has something to do with material things, or it has something to do with sabihin na natin po pera, or maaring
na-promote po tayo sa trabaho, or tumaas po yung ating salary, or may natanggap po tayong something na mahalaga po, na may connection pa rin po. Pag sinabi po blessing, di ba? Lagi nating nasasabi, it's all about yung monetary, something to do with that. Pero dito po sa ating pag-aaralan, yung sa unang-unang talata po dun sa verse 20, nabanggit po ng ating Panginoon yung blessed be ye poor. So kung sa mundo po ng tao or dito sa sanlibutan, kung ikaw po ay mahirap na wala kang pera sa wallet or wala kang ari-arian, wala kang mga bagay na masasabi mo nga may halaga. Pero bakit nabanggit po ng ating Panginoong Hesukristo dito na blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. So masasabi natin dito na hindi lamang ito about sa pagkakaroon ng pera or pagkakaroon ng kayamanan. But bakit nga ba pinagpala yung mga mahihirap? Sabi dito, kasi yung mga, masasabi natin yung mga poverty in spirit o poverty of spirit na ina-acknowledge po dito na we cannot rely sa sarili natin pong strength, sarili nating wisdom, at sarili din nating mga resources. Kumbaga, pinapatunayan dito ng ating Panginoon na itong pagiging mahirap, nagkakaroon po tayo ng hindi po tayo umaasa sa sarili natin, bagkus saan po tayo umaasa? Sa Panginoon. Kaya sabi dito, blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Wala tayong inaasahan at come to think of it, di ba? Minsan kung sino po yung mga mahirap, sila po yung mga, yun nga, masasabi natin, walang maipagmamalaki. Sila yung mga humble, at minsan sila pa rin po yung wala nang maibibigay, pero sila po yung pinaka-generous. Kaya pinapakita dito ng ating Panginoon, or nais niyang ipaliwanag sa kanyang mga disipulo, itong pagiging mahirap ay hindi isang bagay na kumbaga hindi isang bagay na hindi natin naisip. Kung sa panahon na ito, ang pagiging mahirap ay isang suffering, pero sa mata ng Diyos, kumbaga, sa kaharian niya, isang pagpapala ang pagiging mahirap, dahil saan tayo sumasandal? Sa tanging sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na kumbaga, doon tayo nagpapasubmit. Sabi diyan sa verse 21, blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. So, kagaya ng kahirapan, yung hunger, maaari ang naisip pahiwatig dito ng ating Panginoon na yung hunger sa salita po sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Lahat na nagugutom sa kanyang salita ay sa kanya po dapat lumapit, at hindi lamang, sabi nga ng ating Panginoon Jesus, hindi lamang sa pagkain nabubusog ang tao, bakit? Kundi sa kanya din pong mga salita. At sabi diyan, for ye shall be filled. So, kung ang tingin natin ay ang kagutuman ay isang suffering, well, ang sabi ng Panginoon dito, ang kagutuman mo sa salita ng Panginoon ay isang pagpapala. Kasunod po noon, sabi diyan, blessed are ye that weep now, for ye shall laugh.
So kagaya din po nun, yung weeping or yung kalungkutan, pagdaramdam, masasabi po natin na ano to, experience na tinalikuran tayo ng mundo, but ito yung kumbaga kalungkutan dahil sa mga kasalanan po na ating na-encounter or kumbaga nakukomit sa ating sarili. Kaya masasabi natin na yung blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. So, na-acknowledge din natin na sa pag-weep, sa ating pag-weep or sa ating kalungkutan, kasama dun yung pag-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. At dun sa pag-acknowledge natin na tayo ay makasalanan, nakita ng Diyos, nakita ng ating Panginoon Hesukristo na merong pagsisisi sa ating mga puso. Kaya sabi, kung tayo ay tumatangis sa ngayon, sa darating na panahon, tayo na ay magagalak, sabi diyan. Sa verse 22, sabi diyan, blessed are ye men, ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. So, dito naman po, nakita natin dito, well, pwede nating ihalimbawa yung dinanas po ng ating mga kapatid sa Kuwait, mga brethren po natin dyan, nagsishare po sila ng gospel na, ayun, natanong sila at na kinuha yung mga gospel tracts nila dahil, bakit? Napansin sila dahil may ginagawa po sila para sa Panginoon. At sabi dyan, blessed are ye when men shall hate you. So, yun, nakita natin na hindi gusto ng mga ibang tao, ng ibang religion yung ginagawa nila na ipakalat po yung salita ng ating Panginoong Hesus. At kaya kinuha yung mga gospel tracts nila para hindi na sila makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. And shall reproach you and cast you out your name as evil for the sons of man's sake. So, yun, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pong, kung maalala po natin yung isang istorya dyan, no? Sa Acts chapter 16, kung atin pong babasahin, yung istorya po ni Paul and Silas, nakita natin dyan kung paano naging pagpapala din po yung ginawa nila na marahil para sa iba, mali po yung ginagawa nila, pero alam nila na yung ginagawa nila ay para sa ikapupuri po ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa verse 16, chapter 16 ng Acts, verse 16. Sabi po dyan, and it came to pass as we went to a prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her master much gain but by soothsaying. So, nakatagpo po sila ng isang, sabi dyan, a certain damsel na napoposes po ng espiritu ng panghuhula, sabi dyan sa Tagalog. And then sabi po dyan, the same followed Paul and asked, cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew us unto the way of salvation. And did this she many days, but Paul being grieved, and turned said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and came out of the same hour. So, ito pong certain damsel ay dahil dun sa kanyang kakayahan na makapanghula, pinagkakakitaan po siya ng kanyang master. At pero nakita ni Paul at Silas po dito yung sitwasyon at yung kalagayan po nitong certain damsel. So, pinanalangin po nila na umalis po itong espiritu dun sa para siyang napoposes, no? Kaya itong master nung certain damsel nagalit po kay Paul and Silas. So pinatawag sila at dinala sa mga rulers at hanggang po sila ay
makulong. But sa pagkakakulong po ni Paul and Silas, is naging daan pa rin po ito para po yung mga prison parang jail warden or yung mga prison na nagbabantay po ay makakilala po sa ating Panginoon dahil sa halip po na matakot po si Paul and Silas sa paglindol po, sila po ay nagpupuri at nagagalak pa rin sa kabila ng kanilang dinanas na pagkakakulong sa pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. So, sabi po sa verse 23, balik po natin sa Luke chapter 20, Luke chapter 6, verse 23. So karugtong po dyan, sabi dyan, rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the like manner, did their fathers unto the prophet. So, nakita natin dyan, may assurance po ang Panginoon, no? Na sa kabila po ng persecution na madadanas po natin sa pagbabahagi po ng pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, but dadating po yung panahon na yung reward po is makakamtan po natin hindi po dito sa lupa, but sa langit po, sabi po dyan ng Panginoon. Hindi po sinabi ng Panginoon dyan na maybe, probably, or I hope so, one day, but direct to the point po ang ating Panginoon. Sinabi niya dyan, rejoice ye in that day and leap for joy. So, merong assurance na, or may pangako po yung ating Panginoon dyan, na sa kabila ng ating dadanasin na persecution, but in the end, dinanas din naman ng mga nauna po sa atin, ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi diyan yung mga unto the prophet, sabi diyan, kagaya ng mga ginawa ng mga ninuno po, ng mga tao na ito na nagpe-persecute sa atin, mga mananampalataya doon sa kanilang mga disipulo, nauna na na-persecute yung mga nauna mga propeta na nagpahayag po ng salita ng ating Panginoon. So nakita natin dyan sa verse 20 to 23, yung blessing na gustong ipabatid ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, na kung titingnan natin bilang kung hindi tayo mananampalataya, parang hindi blessing yun. Hindi natin masasabing blessing yung pagiging mahirap. Hindi natin masasabing blessing yung kagutuman, at yung tayo ba ay hamakin dahil sa paghahayag ng salita ng Panginoon, ay hindi natin maituturing na blessing kung tayo po ay hindi mga mananampalataya at tagusunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil dito, sa suffering na ito, gusto ng Panginoon na maintindihan ng kanyang mga disipulo na bilang mga tagasunod niya, kailangan danasin nila itong mga suffering na ito upang makasunod sila sa naisipagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Makasunod sila dun sa nais na ipamuhay. Simpleng pamumuhay na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa verse 24, nakita natin dyan, may babala or may parang reminder, paalala po ang ating Panginoon din. Sabi dyan sa verse 24, but woe unto you that are rich, for ye have received your consolation. So, yung woe sa English dictionary, ang sabi po dyan, woe is like a great sorrow or distress. So, kabaligtaran po naman, yung pagiging palang mayaman ay isang parang kalungkutan o isang parang curse na matatawag na ipinapaliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kanyang mga tagasunod. Sabi diyan, but woe unto you that are rich, for ye have received
your consolation. So, alam naman natin na pag tayo ay mayaman, meron tayong mga ari-arian, nagiging mapagmataas tayo, nagiging kumbaga nagiging self-reliance tayo. Umaasa na lang tayo sa ating mga sarili. At dahil dun sa mga material na bagay na natatambo natin or nakukuha natin ng walang tulong ng Panginoong Jesucristo, lalo tayo lumalayo, palayo tayo na palayo sa Panginoon. At ito yung bagay na ayaw ng Panginoon na danasin natin bilang mga, or ayaw niyang danasin ng kanyang mga tagasunod. At tayo rin na sa ngayon na bilang kanyang mga tagasunod, bilang mga mananampalataya, gusto niya itong pagiging rich, isang tabi natin to dahil sabi nga dyan, yung parang consolation na lang, pampalubag loob na lang tong natanggap mo na to. Kasi pagiging mayaman naman dito sa lupang ibabaw, pansamantala lang yan kahit matamo po natin lahat ng kayamanan sa sanlibutan, hindi natin po yan madadala sa kabilang buhay. Kaya bakit pa natin naasamin yan? Yan ang nais ipabatid sa atin ng ating Panginoon na maaring makuha po natin lahat ng kayamanan, lahat ng material na bagay, matamasa natin. But at the end of our life, isa lamang po itong consolation. Dahil sa pagkalayo natin sa Panginoon, dahil sa mga material na bagay, dahil hindi na tayo umasa sa Panginoon na palayo tayo sa Kanya, then that's the time na nawalan tayo ng pagkakataon na makilala po yung ating Panginoon. Sa verse 25, sabi diyan, "Woe unto you that are full, for ye shall hunger." Kanina, di ba sabi dun sa verse 21, "Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled." So, yung mga gutom kanina, pagpapalain at sila ay bubusugin ng Panginoon. Pero dito, yung mga busog na, sa panahon na ito, at sa mga darating na panahon ay makakatamasa naman ng kagutuman. Dahil, yun nga, natamasa na nila yung kabusugan dito sa sanlibutan. At pwede natin sabihin na, masasabi po natin na yung cravings natin, na-satisfy na natin, na nakain na natin yung mga bagay na masasarap. At dahil dun sa mga masasarap na pagkain na nakain natin or na-take natin, then that was the time na naging source naman to or naging cause naman to ng pagkakasakit natin. So, nung nagkasakit tayo, hindi na natin makain itong mga masasarap na to. So, it turns out na, totoo yung sabi ng Panginoon na magugutom nga tayo. Or, pwede rin natin sabihin na, dahil sa loob ng maraming panahon, maaring nakain natin yung mga pagkain na nais natin kainin, pero hindi yung real food, yung pagkain na nais ng Panginoon na ating i-take, yung Word of God, na nais ng Panginoon dito na mag-reflect sa atin bilang mag-reflect sa kanyang mga disipulo bilang, yun nga, bilang kanyang mga tagasunod. Then sabi diyan sa sumunod na talata, sabi diyan, "Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep." So, kagaya din nung dun sa verse 21 naman, di ba kanina, yung mga tumatangis, sila yung pagpapalain at sila yung merong magagalak
sa kahuli-hulihan. But ito naman, dahil sila ay nagalak na, sila naman ang susunod, ang mangyayari sa kanila ay sila yung magmo-mourn, no? O sila naman yung tatangis at sila yung magwi-weep. So, nakita natin dyan, dito yung, kumbaga yung kagalakan, minsan, nagagalak tayo dun sa mga maling bagay or sa mga maling nangyayari sa ating paligid na hindi natin napapansin na tayo pala ay nakakagawa na ng kasalanan. At itong kasalanan na ito yung nagpapalayo sa atin sa ating Panginoon, no? Kaya nais ibahagi sa atin or nais iparating ng ating Panginoon dito sa kanyang mga disciples, ganoon din sa atin, na kung magagalak man tayo, dapat magalak tayo dahil nakakasigurado tayo na kung sakali mang bawian tayo ng buhay, sa langit po ang ating punta at hindi tayo nagagalak dahil tayo ay nagagalak sa paggawa ng kasalanan. Tayo ay nagagalak dahil nakikita natin na nagdurusa yung ating kapatid or nagdurusa yung ating kapwa. But, yun nga, ito yung babala ng ating Panginoon na sabi diyan, woe unto you that are full, for you shall hunger. And then, dun sa sumunod na talata po, sabi diyan, woe unto you that laugh now, for you shall mourn and weep. And then sa verse 26, sabi diyan, woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. So, nakita natin diyan, every time na kumagan, woe unto you when all men shall speak well of you. So, ang nice sabihin sa atin ng ating Panginoon dyan, na minsan napupuri tayo when we speak something na it's supposed to be yung Panginoon ang mapuri. At dahil parang nalulunod tayo sa kasikatan, nagiging yung popularity ba, parang na pumapasok na sa ating sa ulo, lumalaki yung ulo natin at nakokompromiso na po tayo sa mga bagay na makamundo, na instead na i-rebuke po natin yung mga bagay na ito, but dahil yun nga, sa pagiging popular o sa pagiging popular natin sa ibang tao o sa pagsasalita po when it regards to the Word of God, in the end, tayo po yung naparangalan, tayo yung naitaas instead na yung ating Panginoon. So, nakita natin dyan sa woes, yung pagiging rich, yung pagiging full, yung pagiging popular. Nakita natin dyan na ayaw ng Panginoon na maging complacent po tayo or yung kanyang mga disipulo, maging complacent sa kung ano yung meron tayo sa ngayon na nasasatisfied tayo temporarily, na hindi naman natin, kumbaga hindi siya pangmatagalan. Hanggang nandito lamang po tayo sa buhay, sa sandaigdig, sa ating pong sa earth. Ito yung nagiging dahilan bakit tayo napapalayo sa Panginoon, at ito yung nagiging paalala niya sa atin bilang mga tagasunod niya. At dun din sa kanyang mga disipulo dito po sa mga talatang ating binasa. So, sa pagtatapos po,
nakita natin dito, yung blessing, maaaring may suffering, maaaring meron tayong kailangan yun nga, may kailangan mag-suffer tayo, but it's temporary lamang po ito, at sa kahuli-hulihan, yung blessing po is yung kaharian pa naman ng Diyos. Yun yung makakamta natin. At yung satisfaction naman, temporary lamang po yan. At hindi po dapat natin inaasam. Hindi masamang mag-asam, pero dapat sa pag-aasam ng mga bagay, mas unahin po natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Na yun nga, mas magiging karapat dapat po tayo na humarap sa Kanya. At mas lalo tayong magkaroon ng malalim na relasyon at mas makita yung mga katuruan niya, na hindi lamang po tayo nagre-rely dun sa mga bagay na temporary dito sa mundong ito, but mas mag-focus po tayo dun sa eternal na blessing na nais ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. At yun lamang po, at maraming salamat po. Yung most nakausap ni Jesus Christ dito, mga disciple. So, this is an encouragement to the disciple that there is a blessing in the future. Verse 20 to 22. And then, verse 23, yung sinabi ni Brother Marvin kanina, yung eternal, your reward in heaven. We are not talking about verse number 20 to 23. Hindi natin pinag-uusapan dito yung salvation. Ang pinag-uusapan natin dito, reward nandun ng mga ligtas na. Okay, yung reward. Doon sa verse number 24 to 26, ito yung yung reward din naman, pero punishment. Ito naman ay tumutukoy dun sa mga nag-reject, hindi nag-repent kay Jesus Christ. Hindi mga di sumunod. So, dalawang option, either we will be rewarded in heaven in the future, or we will you will be punished for your unrepentant way of life. So it's up to you. Okay? So hindi lang kasi crowd to kausap niya, pero most of them is a disciple. Kaya ito yung future event, yung beatitudes, yun yung yun yung tinatawag na future events doon sa mga tumusunod kay Jesus Christ at doon sa mga hindi nagsisi at hindi na nampalataya kay Jesus Christ. Si crowd yun, hindi niya alam mix ng doon yung kaya nga yung Panginoong Jesucristo hindi siya nag-commit sa kanila kasi kilala niya yung iba doon. Yung puso nila kung yung ba ay nag-repent, pero nagbigay ang Panginoon ng itawag na siya ay nagbabala. At nagbigay siya ng pagpapakita yun ng kanyang habag sa tao. So ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi naman natin alam kung ano yung puso ng bawat isa sa atin, kahit yung mga nagsasabing mabait ako,
Kaya ito ginagawa ko, nagpe-pray ako. Who knows their motives? We don't know. Only God knows your heart. But then again, hindi natin kayang dayain ang Diyos. Kung nakaupo kayo dyan, nakikinig ba kayo talaga? Or yung isip nyo lumilipad, alam ng Diyos, yan ay darating tayo sa punto. Yung sinabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo speaks to the believer, haharap sa Diyos. Yung bang ginawa mo ay good or yung ginawa mo ay hindi good sa harap ng Diyos. But we are not talking about, again, the salvation. You are saved, but when it comes to reward, are you going to be rewarded at the judgment seat of Christ, or you will lose those reward? Okay? So tayo po lahat ay manalangin. At after that, magkaroon tayo ng mag-partner tayo, tapos magkaroon tayo ng prayer time. Sister Jean and Sister Arlene, kung pwede niyong paki-write down yung inyong prayer request sa ating pong chat box sa Zoom. Paki-ano lang po para makapag-prayer time tayo mamaya. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sapagkat you give us a hope in the future. Na kung saan, Panginoon, hindi man namin ngayon nakikita pa yung reward sapagkat there will be a time of we will all face the Lord Jesus Christ at the judgment seat of Christ. Panginoon Diyos, those future blessing na inihanda mo sa bawat totoong naglilingkod, hindi pa po namin sa ngayon makikita. Pero sure na ito'y mangyayari sapagkat ito'y sinabi po ninyo sa Bible. Kaya dapat po ito yung pangahawakan po namin. Kung haharap po kami, dalawa lang po, Panginoon Diyos. Meron kaming reward o maaari din namang wala. Depende, Panginoon Diyos, sa performance namin ng paglilingkod sa panahon namin ngayon habang kami po ay nabubuhay pa. At doon naman po, Panginoon, sa mga sinabi ni Jesus Christ na mga taong binigyan ng pagkakataon pero hindi nagsisi, hindi nag-change ng mind. Kung sila man, Panginoon, ay nakakatamo ng mga bagay na makamundong bagay, nag-treasure, malulusog sila, magaganda yung kanilang pamumuhay, nag-e-enjoy pa sila sa kanilang pamumuhay ngayon. Pero darating ang pagkakataon, pag hindi po sila nagsisi, sila iiyak din at sila ay magdurusa doon sa lugar ng pagdurusa, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat sa reminder, salamat sa blessing, Panginoon, na pinagdalo mo ngayong gabi sa amin ng iyong salita. At pagpalain niyo po ang salita mo na amin po narinig sa buhay po namin. Naway, panalangin ko po, Panginoon Diyos, kaming mga nakikinig, ay magkaroon po kami ng pusong o bigyan niyo po kami ng
gawin niyo po yung puso namin na good ground, Panginoon, ng iyong salita. Naway hindi po namin baliwalain yung mga inaral na mga preacher, mga speaker na nakadesignate sa kanila. Kami din naman po, Panginoon, ng mga tagapagsalita. Dapat pagtuunan po namin ng pansin ang paggawa ng mensahe na naka-assign sa amin, kung saan ay malilihis po kami na hindi po namin pananagutan yung mga bagay na binibitawan po namin sa amin pong labi. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Gawin niyo po kaming faithful steward of the mystery of God. And that is your word. In Christ's name we pray. Amen. Karoon tayo ng palitan tayo. Siguro, Brother Coach, palikuha mo muna si Brother Raymar. Pwede kayo naman sa labas. Okay na. Prayer time kayo dun.